ay may mga konti po kaming katanungan lang po para sa inyo. So, pero pwede niyo po bang ipakilala niyo po ang inyong sarili at kung ano po yung inyong napagtapos? Good afternoon. My name is Krista Peralta. I am 36 years old and graduate ako na BS nursing and licensed nurse na rin ako. Nag-school ako and pumasok ako sa BGC sa Global GCIC yung name ng school namin before. It's Global City Innovative College. Bali, ako nag-start ng school 2007. Then, nag-graduate ako ng 2011. Batch 2011 ako. Okay po. So, pwede niyo po bang masabi sa amin ano po yung inyong business at ano po yung naging inspirasyon niyo po para sa business na yan? Currently kasi wala akong work. I have work before kasi nung nag-graduate ako, since nag-graduate ako, matagal din kasi bago ako nakahanap ng work. So, ang naging ko nun is nag-volunteer nurse ako sa PGH, sa Taguig Hospital. Maraming hospital. So, after nun, wala pa ako napapasukan na actually stable talaga na nag-work ako sa hospital. Yung volunteer ko kasi naglalas lang siya 1 month, 2 months. Pinakamatagal ko yung 6 months ko sa PGH. Then after that, since nag-try ako mag-apply sa St. Luke's Global City. So nag-work ako doon as admin staff. Hindi pa ako nurse noon. So 3 years ako doon nag-start. Then bago mag-pandemic kasi, yung parang brief background ko na ba't ako napunta sa business na online selling. Nung pandemic kasi, so walang source ng transpo, lahat 'di ba nasa bahay lang. Meron kaming yung mga cousin ko is nagtitinda sila ng mga gulay na nanggagaling sa Pangasinan. So, yung 'di ba yung access natin before sa nung pandemic, pwede lang yung makapag-travel is yung mga kagaya ng mga nag-work sa hospital. So, yun. Tapos yung mga nagde-deliver ng essential, mga pagkain. So, dun yung nag-start. Since 2020, yun yung start na nag-online selling ako. So, until now, yun pa rin yung yung pinaka-source of income ko from 2021 up to 2026. Online selling, tapos nagba-buy and sell din ako ng mga sasakyan, ganyan. So, for inspiration, siguro, passion ko din kasi yung magluto. Actually, ang pinaka-ano ko talaga, hindi nursing kasi yung pinaka-first choice of course ko eh. So, ang gusto ko talaga is mag-HRM ako. Pero, since hindi naman, hindi ako yung masusunod nung time ko. Kasi nung time namin, in demand ng nursing nun. So, ang pinaka-marami talagang, top na courses that time is nursing. So, yung tatay ko, pinilit ako mag-nursing. So, ayun. Ko naman siya. Napagtapos ko naman siya. And then, ayun. So, good afternoon po, ma'am. So, tatanong ko lang po is,
as a business owner po, paano nyo po inirehisto yung negosyo nyo? Kayo po ba ay sole po na business woman lang or may kapartner po ba kayo or back po ba kayo ng isang corporation? Actually, yung online selling ko na yung pagtitinda, meron lang akong barangay, anong tawag dito? Yung sa barangay lang na kinukuha na permit. Actually, wala talaga akong DTI. Wala akong Kasi bali, etong online selling ko, wala naman akong partner eh. Ako lang yung nagmamanage. No? So, for the permit, since sabi ko nga, online selling lang ako, hindi siya ganun kalaking profit or hindi siya ganun, like, di ba, sa ibang business, yung mga franchising, ganyan, required talaga na kumuha ng DTI. Pero actually, kailangan din naman talaga na may DTI. Pero ako, since sa bahay lang yung pinaka-area ko ng work, kasi yung bahay lang din namin yung pinaka-area ko sa pagluluto, sa lahat ng process ng pagtitinda. So, yung sa barangay permit lang ang meron ako. So, yun. So, since po ma'am nasabi niyo po na kayo, yung business niyo po is food delivery, yung base niya. Meron po ba kayong physical location po or online po ba yung nyo? Solely or combination of two? Wala akong lang siya, bare talaga sa bahay lang talaga. Sa bahay ko lang siya ginagawa. Meron ako before na nirent sa labas, pero eventually kasi hindi siya nag-click. So, nag-decide ako na wag nang ituloy kasi syempre hindi biro yung renta, yung babayaran mo na papasweldohin na tao. So, I decide kasi na since nag-start ako sa bahay na nag-work naman, na may profit naman. So, ayun, nag-stay na lang ako sa bahay namin. Good afternoon po, ma'am. I am Agency Austria po, student nurse din po from PLP. So, yung tanong ko lang po is, meron po ba, ano po yung goal niyo po sa pagtitinda? Yung goal ko, actually kasi since nabanggit ko nga na passion ko siya, and then parang yun, nag-requires din ng, alam mo yun, parang within the day, mag-work ka, masaya ka kasi gusto mo yung ginagawa mo. Pero yung pinaka-goal ko is yung nakakatulong ako na, which is yung sa helper ko, yung makapagpasakod ako ng tama, na meron silang makunan ng pagkukunan nilang like yung work na din. Pero hindi ko actually kasi, di ba, since online selling nga lang, meron pumapasok sa akin na student, nagpa-part-time, taga-deliver, minsan, ayun, actually, yung mga pumapasok sa akin talaga karamihan, estudyante. Before, meron akong yaya. Yun din, yun, isang helper ko din yun since nag-online selling kami. Ayun, nakakatulong ako sa kanya na pagpaaral ko siya. Tapos, nakatapos naman siya at least kahit paano sa vocational. So, awa naman ng Diyos, nakagraduate siya. Tapos ngayon may work na siya. So, ayun yung parang, yun yung parang pinakamasayang part lang na yung maliit na bagay nakakatulong ka. So nabanggit nyo nga po na yung business nyo po is yung pagtitinda ng mga foods po. So, yung second question ko lang po is, ano po yung unique sa kanya kumpara sa ibang nagbe-business din po na pagkain? Actually kasi sa amin, unlike kasi sa ibang nagtitinda, meron silang item na nakafocus sila, which is, for example, sa product nila, may specific lang sila. For example, sa coffee, lahat ng menu, lahat ng variety ng
tinda nila, doon lang nakafocus. So yun sa amin kasi parang ang siguro masasabi kong unique siya is because yung sa akin kasi maraming variant ng pagkain yung tinitinda ko. For example, meron kaming mga rice meal, meron kami for snacks, drinks, and meron din kami tinitinda na fresh tuna, meron din kami mga frozen products. So, hindi ako nag-focus lang sa isang item, isang product, which is ang gusto ko, marami akong variety na alam niyo yun, na pwedeng i-market, na pwedeng hindi lang ito yung tinitinda ko, hindi lang puro rice meal or ano. At least meron kaming ibang na-offer na product, like yung mga hilaw nga, yung fresh tuna, ganyan. Ayun. Ayan, ma'am. So, good day po. So, Aliyah Faith Labrador po. So, ang question po for ngayon is, since nasabi niyo po kanina na parang meron po kayo na harap na mga baka problema in the future na kaya kayo lahat ma-handle ng mga bagay na yun so that you could not encounter those things. Pwede ko po bang itanong kung paano nyo po hinaharap yung mga pagsubok o suliranin sa negosyo o pagbabago na kailangan po sa merkado. Since alam po natin, di ba, na parang tumataps na po yung mga bilihin, tapos meron po mga other things na nakaka-affect po sa mga businesses na meron po tayo. Pwede nyo po bang ikwento kung paano nyo po iyon na nalagpasan and paano nyo po siya hinaharap, ma'am? Actually, sa mga kagaya niyan, sa mga changes. Kasi pag sinabi nga natin na business, kailangan dyan is kailangan hindi ka lang mag-i-stick kasi sa kung ano yung meron. For example, meron kang mga dumarating yung instances na wala kang benta, may times na may benta ka, alam mo yun, nag-i-exceed siya within your limit. So, sa ganung situation, kailangan lang din talaga, more up, ako masasabi ko, malaking impact sa akin yung, ako yung nagmamanage sa lahat. Kasi, for example, kagaya nga niyan, sa online selling, hindi mo masasabi yung benta eh. Kasi ang market ko lang naman kasi talaga is dito sa community namin within Areso. So, ang pinaka sales mo niyan, kung ilan lang yung nakatira dito sa community, pero hindi naman lahat yan o-order sa iyo. For example, 1,000 yung 1,000 na ang census dito, ganyan. Parang 10% of the population, yan yung possible na maging customer mo eh. Pero syempre, hindi naman lahat yun nakukuha mo kasi kagaya nga ng iba, marami kaming sellers dito sa community namin. So, for example, mababa yung sales ko. Kasi actually talaga before last year, malaki yung sales namin. Hindi mo ma-expect na within a month, kikita ka ng 150,000. So, sa pinaka-sales na yun ng buong buwan. So, ngayon, ako, etong taon na to, nag-struggle ako kasi, bumagsak yung sales namin. As in, parang dun sa kita namin last year, bumaba talaga siya ng masasabi mong 70% eh. As in, may dadaan talaga na araw na wala kang benta. Tapos, meron din namang times na sakto lang. May times na, ayun nga,
sinasabi ng paldo, ganun. So, siguro ang akin, kailangan mo lang siyang i-manage in a positive way na dumating man yung wala kang benta, wala kang kita, push through lang, laban, kumbaga, parang gano'n. Hindi naman kasi lahat, sabi nga, di ba, hindi naman daw lagi Pasko. So, ayan, dadaan at dadaan talaga yung magkakaproblema ka, lalo sa benta, ganyan. Pero, dumating man yun, syempre, hindi ka naman pwedeng susuko na ititigil mo na lang. So, magpursige palalo, ganyan, mag-isip ng pwedeng possible na pwedeng gawin para ma-improve kung ano yung mga naging lapses, bakit bumaba yung sales ng ganon. So, yun, ganun ko lang naman siya hinaharap na in a positive way, kailangan gagawin natin, ilalaban natin kung ano yung parang sinimulan mo. Kasi, di ba, syempre sabi nga, pagka may pangarap ka, magpupursige ka talaga eh. So, parang ganyan din sa negosyo. Minsan bagsak, minsan mataas, pero yun nga. Saka, unang-una, syempre, kailangan dapat tumigil lagi ng gabay sa taas. Ayun. Good day po, ma'am. Tanong ko lang po kung ano po yung day-by-day responsibilities nyo na ginagawa sa inyong business. Marami kasing pwedeng aspect yung pagiging responsible eh. Kasi kagaya nga niyan, ako siguro within the day dapat parang ang responsibility ko talaga is yung gusto ko yung kagaya sa helper ko, nabibigyan ko sila ng trabaho. Yun yung parang pinaka-main responsibility ko sa kanila bilang tao. Then, siguro dun sa namin, make sure ko din talaga na yung sineserve namin, kailangan responsibility talaga ng owner na i-make sure na yung sineserve namin pagkain is malinis. And, ayun nga, i-make sure talaga yun kasi food handling yan eh. So, kailangan mahigpit tayo dun sa pag-prepare ng pagkain. So, yun lang naman yung Thank you po. Meron pa pong last two po. Thank you po. Afternoon po. Yes. May tanong lang po ako. Bilang isang negosyante po, paano niyo po tinatanggihan yung mga customers niyo po na may mga request po sila? Tinatanggihan? Yes po. Actually, hindi ko naman, kasi parang ako, as matagal na ako nagtitinda. Actually, talaga, may mga customers talaga ako na in demand eh. So, hindi mo naman din talaga may iiwasan yun eh. Pero, ako, ginagawa ko, binibigay ko naman kung ano yung request nila. Pero, yung nasa tama lang. Kasi, syempre, hindi naman sila pwede mag-demand na hindi naman kayang i-provide namin. Parang gano'n. Parang, kasi minsan, ang nai-encounter ko lang naman request na, kunyari, sa time ng delivery, or minsan nagre-request ng padagdag, yung mga ganon. So, masasabi ko, parang wala naman ako natanggihan. Basta kung ano yung kayang ibigay namin, 100% yun yung binibigay namin na service. So, good afternoon po, ma'am. I am Nicola Subsupin po, ma'am. So, ang tanong ko po, ma'am, sa tingin niyo po, ano po yung pinaka-reason kung bakit naging successful po yung negosyo niyo po? Naging successful. Siguro, para sa akin kasi, kumbaga parang pag sinabi mo kasing passion, dun ka masaya sa ginagawa mo eh. So, para sa akin, masaya ako sa ginagawa ko. Kaya, since 2020 hanggang 2026, continuous pa rin na yun yung ginagawa ko. Kasi, ayun nga, kagaya nga ng sinabi ko, yun talaga yung gusto kong gawin. So, since kahit may chance na
makapagpasok sa hospital. Parang hindi ko kayang i-give up eh. Kasi parang yun yung passion ko na gusto kong gawin talaga. Yung sa last na tanong po, ano po yung maipapayo niyo po sa mga nursing students na gusto po maging negosyante din po and or kaya magsimula po sila ng sarili nilang negosyo po? Ma-advise ko siguro kasi kailangan pag pumasok ka sa negosyo, meron kasi tayong sinasabi na maraming negosyo ang bumabagsak kasi hindi tama ang nagiging desisyon. So parang minsan, ay sige gusto ko magtinda ng ganyan. Parang gusto nila agad pasukin yung isang bagay na parang hindi pa naman nila napag-aaralan. Kumbaga parang may concept ka, dapat at least gagawa ka ng bagay na siguro pag-aaralan mo or i-check mo yung mga possibilities na pwede ba kung magkiklik ba yung pagninegosyo kong to. Kasi ako, hindi ko din naman sukat akalain na magtutuloy-tuloy ako ng ganito. Kasi ako nagsubok lang din naman ako eh. Kasi dating lang din ako bumibili. So sabi ko, why not di ko gawing inegosyo yung mga kagaya ng mga niluluto ko. So, yun nga. Sabihin natin, hindi man ako inaral na kung ito ba yung papatok or what. Parang nag-sink in na lang na, ay, ito, why not try ko to, ganyan. So, yun. Kasi meron din akong mga seminars before na inatenan sa TESDA. Nagano ako ng mga NC2, yun sa food processing. Nagawa kami ng mga tusino. Nag-Japanese cuisine kami. Nagawa kami ng mga pickle jars. So, marami. Kasi parang, yun nga, kaya yung utak ko din halo-halo. Parang kasi minsan, pagka nagtitinda ka na talaga at kumikita ka, maraming papasok sa isip mo na, ay, ito, maganda pong benta, ganyan, itry natin, ganyan. Parang ako, kasi hindi ako humihinto dun sa isa lang eh. So, parang ang gusto ko marami akong options. So, siguro, kung papasok ka sa isang negosyo, hindi mo naman masasabi na magsasucess ka kung hindi mo susubukan eh. Kasi maraming sinasabi nga na baka mamaya hindi ko linya ang negosyo. Pero paano mo masasabing sa success ka kung hindi mo naman susubukan, di ba? So, siguro ang advice ko, ayun, magnegosyo, sumubo kasi hindi nga naman natin masasabi na pagka isang subok lang natin, magsasucceed agad tayo. So, syempre, dadaan din talaga tayo sa process na babagsak tayo, lulubog, aangat, babalik ulit sa dati. So, in time, siguro, maaaral mo siya na, ay, eto, mahina ako dito sa part na to. Tapos, merong time na magsubukan ng iba, tapos malay mo, yun yung mag-click. Kasi hindi mo talaga din, kumbaga parang, hindi mo masasabi di ba? Ang dami nga dyan, di ba? Ang Pilipino talaga, ang Pilipino madiskarte lalo pagdating sa negosyo. Kasi onting magkaroon lang yan ng kalakal, benta agad yan. Kita mo mga nagbebenta ng mga fishball, yung mga street food sa labas. Di ba parang sabihin mo, napakadali lang yan na isubok na maging negosyo. Pero iisipin mo, araw-araw nilang ginagawa yan. So, ibig sabihin, yung pagnenegosyo is nakakabuhay talaga. So, nasa diskarte din talaga ng tao kung paano nila papalaguin yung negosyo nila. Ayun po. Thank you so much po, ma'am. Welcome po. Hello po, ma'am. Rinig po ba ako? Yes, ma'am. Thank you po. Ako po si Lena and maraming salamat po sa pag-anyaya sa aming pakikilahok. And in behalf of our group po, the group 2, we thank you so much po for giving lessons in terms of having a business.
not just nurses, but also real life situation. Thank you po ulit. Salamat din po. The interview of Miss Krista, I realized that business is not all about money. It's how about you give back to your community and how you help people to have foods on their table. And one thing that caught my attention is that whatever path you choose, there is one that your heart desires the most. And in her case, it is her passion on cooking that made her the person who she are now. My insights is that being a nurse entrepreneur means doing what you love, even when money fluctuates. And when passion drives our business, tough times can become temporary setbacks, and keeping a positive mind will help us push through until success follows. I realized that entrepreneurship is not just about earning money, but also helping create opportunities for other people. Although Nurse Krista is not practicing nursing, she continues to show the nursing values in her business by having compassion to her employees and being resourceful in managing her business. Entrepreneurship starts with passion. During the interview, it revealed that passion serves as the foundation for building a sustaining business, especially during difficult times. During the interview we shared that success does not come without challenges. Every entrepreneur experiences obstacles, including financial loss, low sales, changing customer preference, and unexpected problems. Instead of viewing them as a setback, a great entrepreneur use this as a learning opportunity that helped improve business decisions and strategies. Resilience, patience, and the willingness to adapt are the essential qualities that are presented during the interview for overcoming these challenges and achieving long-term success. I learned from this interview that a successful business often starts with passion. Doing something you genuinely love allows you to enjoy the process, making the journey more meaningful. Although every business comes with challenges, passion gives you determination to overcome them because you truly enjoy what you are doing. One of the biggest lessons that our interviewee had given me is that having a business is not just merely relying on success, but it is a continuous learning process. And I've also learned that it takes time, it takes perseverance to have that success if you truly keep on learning day by day. If you listen to your customers' advice and if you do not give up on your business. And I have also realized that entering a business and becoming an entrepreneur is not just about having a lot of money by your revenue, but it also takes a lot of passion to flourish. And one thing that our interviewee had said to us is that nursing or Bachelor of Science in Nursing is not her priority course, but it's HRM. And yes, she became a registered nurse, but she continued her passion, which is the HRM, and that's why she's now in the food industry. She's now selling foods, and that gave me a realization of you could finish that one course that your parents have told you to finish, but you could always go back to what you're always dreaming of. One lesson I learned from our interview is that businesses fail when others succeed, and our interview focused on her strength and passion and kept on making or improving her business. And as the nurse, I realized that success comes from our own perseverance and continuous learning and growth, and also making the most of what we have or what we know. In business, we will be facing a lot of circumstances that we least expect. But as Ma'am Krista has said, marami talagang pagsubok ang pagiging negosyante. It is just how we react to it positively and how we give ourselves, our whole best into the things that we are passionate about. If you are really passionate in the things that you love to do, there is nothing that could stop you. One of the biggest insights from Mom's journey is that success in entrepreneurship requires perseverance, resilience, and dedication. That despite the challenges and failure she encountered, she still remained committed to achieving her dream. As a nursing student, this inspires me to realize that nurses can also overcome this by successfully combining their dedication, hard work, and commitment. I realized that being a nurse doesn't really stop you on doing what you truly want or what you are truly passionate about, as it opens new doors or opportunities and maybe build your own path as a nurse entrepreneur. So this interview helped me realize that nurses can do more than provide care for their patients. They can also thrive in the world of business, where their goal is not only to earn but to also make people's lives better and easier. And also it reminded me that setbacks are part of our journey, but they do not define where we end. And as long as we continue to rise every fall and keep moving forward with purpose, every challenge becomes a step towards success.